So ito lang medyo downside ng naka-riding jacket. Safe ka naman, pero syempre may extra init. So pag-usapan lang po natin habang bumabiyahe tayo yung reality ng motorcycle journey natin. So yung behind the scenes, kasi merong nag-comment sa atin dyan sa YouTube. Suggest niya na baka pwedeng i-share din ano yung parang naging progress natin. Yung pinaka naging progress natin since college, ganun. So para at least kung kayo ba estudyante or kayo ay graduating or nagsisimula pa lang sa trabaho, at least merong, so sana may mapulot kayong parang kahit paano idea base sa naging experience natin. And diba? So motorcycle journey natin since college. So nag-aral tayo sa isang public university dyan sa may Intramuros. So syempre during college days, ano lang tayo dyan parang free. So public university siya, wala naman tayong binayaran during college. So wala rin tayong parang budget talaga pang motor. So during college talagang commute tayo, jeep, minsan LRT. Come graduation, unang-unang ginawa natin, actually hindi tayo nagpahinga 1 week after graduation, nag-apply agad tayo ng trabaho. So wala nang pahipahinga, tuloy-tuloy na sa work. And then ayun, unang-unang office natin nun is BGC. So imagine taga-Tondo tayo, ang office natin BGC. So talagang grabe yung commute. So sa mga nagko-commute dyan sa BGC, diba, alam nyo naman, grabe yung sakayan dyan. Dati ano ako nun, jeep, pa Blumentritt, LRT pa sa MRT, pa Ayala, and then Ayala bus, Ayala bus. One way pa lang yun, pauwi ganun din. So talaga naglalaan ako ng around 3 to 4 hours sa biyahe pa lang. Doon ko na-realize na kailangan ko atang magmotor, diba? So hindi siya yung parang gusto ko ng motor, gusto ko magmotor. Talagang naisip ko kailangan ko magmotor. So napakahirap ng commute dito sa Pilipinas, lalo na dyan sa area na pinasukan ko dati. So unang-unang ginawa ko, syempre first week pa lang tayo sa work na, wala pa tayong sahod, wala pa tayong ipon, kasi kakagraduate lang rin naman natin. Ayoko naman maghulugan sa kasa kasi napakamahal ng ng patong ng kasa Almost 30 to 40% ng price ng motor idadagdag sa total na babayaran mo. So, di ba parang sayang? So, kung kukunin mong motor 100, patong agad yan, total na babayaran mo 30k, 130k, di ba? So parang for me sobrang sayang ng ganun. Kaya una-una ko ginawa, umutang ako sa tita ko. Gusto kong, di ba, umutang ako sa kanya ng pang-cash. Kasi iniiwasan ko talagang maghulugan sa kasa. So buti naman sa tita ko, wala siyang interest, di ba? Buti, swerte, blessed tayo na merong nagpahiram sa atin ng walang interest, pang cash ng motor. So nakuha naman natin agad. Ang unang-unang motor natin ay Yamaha FCI 150. So yan, talagang hindi ako marunong magmotor, hindi ako marunong mag-manual na motor, hindi ako marunong mag-clutch. Ang alam ko lang nung mga time na yan marunong ako mag-bike. Pero kumuha na rin tayo agad ng motor kasi kailangan So talagang yun yung nag-open ng pintuan sa pagmumotor sa atin, yung pangangailangan magmotor. Hindi lang dahil gusto natin. So ang maganda kasi dyan sa ginawa natin, umutang tayo, diba? So cash price, umutang tayo kasi wala naman tayong pambayad, pero walang interest. So habang nagbabayad tayo ng utang, nagagamit na natin yung motor, napapakinabangan na natin, diba?
na kung ginawa natin mag-ipon pa tayo pang cash sa sarili natin. So medyo matagal yun kasi sa sahod natin nung araw na yun, nung time na yun, talagang matagal bago makaipon ng pang cash. Tumagal sa atin yung motor na yan ng 5 years, 'di ba? Imagine, yan yung pinakamatagal na motor natin, Yamaha FC. Hanggang sa dumating yung panahon, syempre nag-grow din naman tayo sa career, may ipon. So dyan na pumasok yung big bike sa buhay natin. 5 years into motorcycle life, nagkaroon tayo ng interest. So nahumaling tayo sa isang napakasikat na motor. Yan ay ang Kawasaki Ninja. So sa akin, wala pa ako, hindi pa ako masyado technical nun, basta ang gusto ko sports bike na Ninja, yung kulay green. So yun na, so syempre nakaipon naman tayo kahit papano, diba? So binenta natin yung FC, kaso medyo malayo yung presyuhan ng Ninja, so umutang na naman tayo. So pangalawang utang natin para sa motor. Na pumasok yung unang inline 4 bike natin na ZX25R. So yan, nakikita nyo na sa channel yan. So hanggang sa ganun ulit yung cycle, lumipas yung panahon, ipon habang nag-work, and then yung inutang natin para mabili yung ZX25R binabayaran. So habang binabayaran natin yung utang, na-enjoy na natin, 'di ba? Hanggang sa dumating yung point na gusto natin mag-expressway, gusto natin mag-upgrade. So binenta na naman natin yung ZX25R. And then syempre, nag-add tayo ng konti para makapag-upgrade. Then na pumasok yung CB650. So umutang na naman tayo, syempre pangatlong utang. Umutang tayo para mabili yung CB650. Ang binabayaran natin yung CB650, na-enjoy na natin siya. Hanggang sa lumipas yung panahon, gusto na naman natin mag-upgrade. Ayan, ganyan, umulit yung cycle hanggang sa makikita nyo sa channel natin yung mga napagdaanan nating motor. So ganyan at ganyan yung ginawa natin hanggang sa eto, nandito na tayo sa Z1000R ngayon. O diba parang kung sa YouTube nyo lang titignan, makikita nyo, parang isipin nyo, uy, papalit-palit ng motor, diba? Parang grabe naman, dami namang pambili ng motor. Pero in reality, puro trabaho, grind ka, work mode, plus utang, plus benta ng previous bike, diba? So parang ang daming nangyayari behind the scenes para lang ma-achieve yung gusto mong motor. Syempre, kailangan ayusin din natin yung work natin, 'di ba? Para mas magtuloy-tuloy yung growth. Hanggang sa eto, nakuha naman na natin yung mga gusto nating bikes. Kaya nakakatuwa. So, ito lang ang ma-share ko. Hindi ko naman isa-suggest or sinasabi na magandang umutang, na dapat umutang rin kayo, 'di ba? Sa akin lang, yun yung nag-work na approach sa akin. So iba-iba naman kasi tayo ng parang timing, iba-iba rin tayo ng mga priorities. So itong purpose ng video na to is to share lang, na baka merong kapareha ko na ganun yung naiisip, at least may idea. May muulan. Ayan na nga, Makati talaga maulan. And so kung kayo isa sa gustong magkaroon ng big bike, iba-iba rin kasi tayo ng timing, iba-iba rin tayo ng priorities. Yun naman din sinasabi talaga na ganun din, ganito rin gawin nyo. Pero kung meron kayong somehow na mapulot na idea, sana makatulong. Ito, just to share lang my reality as someone na pumasok sa mundo ng motorsiklo. So hindi talaga to yung super chill lang na palit-palit lang, gano'n. So napakaraming work behind
napakaraming bayarin behind. So yun lang po yung naging progress talaga natin. Very plain, repetitive, pero ulit-ulit lang hanggang sa makuha na yung gustong motor. And then eto, nandito na po tayo sa Z1 natin ngayon. Ay, maraming salamat po. Balik tayo kapag kapag nandun na. So maganda yung place na pupuntahan natin. So thank you po. Malapit na po tayo after hours of riding, napakalayo. So ito nga po palang place na pupuntahan natin is nasa San Juan, Batangas. Yan, San Juan, Batangas, Club Kelwarga. De, sumayad eh. Ayan na, ang ganda ng view oh. Gusto mong videohan? Dali bago tayo bumaba. So sa hirap ng rough road na dinaanan natin, ang haba nun, lahat rough road. Ito yung kapalit. Yan. So kita niyo yung mga rooms nila, mga glass rooms na beachfront, di ba? Napakaangas. Uy, ang ganda. Ay, sulit yung stress sa daan. Ang hirap ng rough road. Kita niyo naman, ayun, mga beachfront na glass room. Ito yung harap nyo. Kaya hindi ako magsasalita, pakinggan nyo lang yung ano. Ang linis ng tubig. Ito, walang filter to. Hindi ko naman nilalagay ng edit yung ano, pero feel ko makikita to sa camera. Kulay blue-green, napakalinis. Yan yung mga rooms, beachfront, glass cabins. Tapos doon may mga rock formation. Kung naabot nyo po itong video na to, kung naabot nyo po itong part ng video na to, diba ang ganda? Maraming salamat po sa pagtapos ng video. Kasi napagod yung biyahe. Thank you po. Maraming salamat.